Ah, maganda-ganda nga kanina. Kanina talaga ganun ka. Hmm. Importante talaga yung traction. Hello mga ka-Arc Life. Ang ating pasyente ngayon ay nag-ika-ika sa paglakad dahil nagkamali siya sa pagpaterapi. Gibunset daw siya. Tapos ang nangyari sa kanya pagkatapos ng pagpaterapi niya, hindi nag-ika-ika na siya paglakad. So nagtawag sa atin, tinulungan ko siya, nagpunta dito sa clinic. Kaya yun ang nangyari sa kanya. Ang hips bone at saka sacral bone, andyan ang malalaking muscle, gluteus maximus o gluteus medius, at saka yung isa minimus. Yun ang muscle dyan na malalaking muscle, the big muscle na sa katawan ng tao. Nag-hold siya sa balakang. So ngayon, ang nangyari sa kanya, ginawa kasi daming ginawa sa kanya. Kaya ang nangyari sa kanya, yung mga buto at ugat nag-twist. Kaya nakita natin na ang nangyari kasi nag-twist ang ugat at buto, yun nagkaika-ika na siya paglakad. Kaya ang ginawa natin itong ina-align natin yung popliteus muscle diyan sa paa niya sa likod, dahil ito ang meridian pathway sa gallbladder 40. Yun, gi-align natin niya kasi nag-twist diyan eh. Ginawa kong hilot ang acupuncture point. Ngayon, nagtunog siya. Yan nasaktan pa siya, kaya ginawa pa nating kung saan ang connection diyan sa tinatawag na sciatic nerve. Gipisil natin para magluwag diyan sa baba. Connection yan ang sciatic nerve, yon ang connection sa papuntang gallbladder 40 hanggang 57 hanggang sa soleus ng muscle. Kaya kayo mga ka-Arc Life, kung gusto niyo magpa-align, piliin niyo yung well-experienced na sa bone alignment at saka muscle alignment o connective tissue alignment. Yun. Kaya hindi sila magkawalayo mga ka-Arc Life. Kung mapilay ang buto, siyempre mag-twist ang muscle. Kaya tinulungan natin yung pasyente natin ngayon sa kabila din, kasi nag-twist isa, nadamay din yung isa, yung kaliwa. Tinulak natin yung bulsakit niya kasi na-twist nga yung kanyang balakang. Kaya yun ang paraan natin to sa patunog sa kanyang balakang, kasi yun ang tingnan mo, nasayahan na siya, nakakuha na bend ng niyang paa, nakatayo na siya mag-isa. Kaya kanina ang sobrang, kung may video pa sana yung tinuro niya yung sana yung buto daw kanina nahiwala yon, yung patilya at saka yung may muscle diyan, yung may apat na hole diyan, makikita natin nagiwalay yan. So gibend niya, pinatunayan niya na solve natin ang yung kanyang problem. Pero ang nangyari dito, gihilot natin para hindi magbalik, kasi kung patunog lang, hindi magbalik yun. Hahatakin uli sa ugat ng katawan ng tao, magbalik yung buto, magbalik yung ugat. So kung hindi mo i-align ang ugat, hindi mo ma-align ang buto,
parehang-pareha lang yan sa katawan ng tao. Kailangan. So, hindi makatayo ang buto kung hindi walang muscle. Ang muscle din nagtulungan sa buto. Kaya skeletal integration ang ginagawa natin pagpabalik sa dating anyo ng kuan. Kasi nagkamali siya eh. Although siya matagal na ko ng suki to. Bawat uwi ni galing sa seaman kasi ito eh. Bawat uwi niya sa barko, bago siya magpa-examine, doctor examination, magpakuha na siya, therapy sa akin, arc life method therapy. Kaso lang ngayon, nainganyo siya sa kanyang kapatid na marunong daw yung nagtherapy niya. So, yun ang nangyari sa kanya. Yun no? Yung balakang niya, naka-squat na siya. So, ibig sabihin, yung mga muscle hindi na nag-twist. May lakas na siya. So, tingnan natin na yung ang nangyari sa kanya. Then, hindi lang yan, para ma-align pa yung buto, yun ang ginawa natin. Wala yan sa ibang paraan ng pagterapi. Sa amin lang yun dahil sa nakita ko yun sa mga master ko na pag nasipa, sinugat, nagsulubungan, mapila yung paa. Kaya yun ang ginawa ng mga master ng martial art. Yun. So, yun ang kanunuan natin. Kaya yun ang ginagawa natin, sinunod natin sila. Kasi yun ang nagisnan ko eh. Sa kabataan ko pa. So, ngayon, gi-align natin yung buto dyan at sa kaugat para kung hindi mo maabot ang napakalalim na ugat at buto, ay useless ang pagterapi natin. Yun ang prinsipyo ng hilot. Kaya para matulungan mong tao, abutin mo sa pinaka lalim na muscle sa ilalim. Kaya hilot lang ang makagawa niyan. Kasi ang hilot, kahit isang thump lang ang igawa mo, mahina yun, mag-align na sa ilalim. Kasi ang ginagawa ko dito, katulad yan, gallbladder 34, at saka yung stomach 36. Alam natin nga, ang buto na turukan, ang meridian pathway na turukan, may magandang hugis talaga. Pero kung may pilay, makikita natin, makalam na tayo sa paraan kung paano natin ihilutin ang buto at ugat. Yan. Yun o. Yun. So, ang kanyang ang ginawa ko diyan is yung ugat niya at buto, katulad niyan, yung gracilis muscle, yun dan sa gilid sa kuano, yun ang inalam natin. Ang connection niyan, spleen 9, lever E to 11. Yun ang ginawa natin diyan. So, ngayon, sunod ang ginawa natin itong sa yan, dyan banda sa kidney, yun. Lahat yan, ginawa na natin ang hilot. At the same time, yung sakit dyan, pagpisil natin dyan, ibig sabihin yung mga organ na connected sa spleen, kidney, liver, natulungan na sila. Stomach, yun ang kuha natin na gawa natin. Kaya 84% sa hilot ng tao ang ginawa ng Arc Life para matulungan ang ating pasyente. Kaya kung makaalam kayo sa kliniko, punta na kayo dahil yon ang paraan natin sa pagtulong. Kasi ang totoo lang, yung mga nuno natin, kahit mahina lang sila nagterapi, pero bakit natulungan yung mga malaking pilay? Natulungan yung maraming sakit dahil sa
meridian pathway ang sinunod pala nila. So, kung ma-align ang buto, ma-align din ang meridian pathway. Yun, tingnan mo, anong kwan dyan, lever yan. Ginawa natin. So, nakikita natin kasi kung may pilay, lumubog yung mga muscle. Kaya tingnan mo ngayon, nag-align na siya sa kanyang kuan kasi ang kanan ang laking pilay diyan. So, mismo sa pag-apak na pipilay siya. So, 'yun ang ginagawa natin. At saka kung marunong talaga mahilot sa pagsalat pa lang sa ugat at sa buto at saka ugat, makikita mo na yung hindi tama, no? Kaya natulungan natin ang ating pasyenteng seaman. Ngayon, girekomendar ko din sa kanya kasi hindi natin kinuhaan ng video pangalawang pagkataon pagbalik niya kasi nag-text pa siya na hindi siya kapasar yung monitor niya yung sugar niya. Sabi ko, magbalik ka, i-focus na natin yung about sa pancreas dito sa 7th ribs, sa ribs niya sa anterior, yung sa harapan. Then, ginawa ko yun at pagkatapos, tuwang-tuwa siya, nakapasar pa siya sa pagkasiman at saka na-upgrade na yung ranggo niya sa kuan. Nag-upgrade yung ranggo niya sa pagkasiman. Ngayon, tingnan mo siya. Excuse me, no? Ang ginawa niya ngayon, yun, nag-practice na siya. Yun, no? Given na niya, medyo naka-balance na siya sarili kasi balance na yung circulation ng katawan ng tao. So, yun. I-practice niya. Talon-talon pa siya. So, pag-practice, yun ang paraan namin na malaman kung okay na ba yung pakiramdam niya. Yung mga ugat nagtugon ba sa buto. Yun. Sipa-sipa pa siya, Yan. Yun. Kanina nakita niyo, no? Wala to siya sa kanyang kilos Lalo na pag galing siya sa Cavite. Nagsakay pa ng angkas, nagsakay pa siya ng motor, single motor. Nako, mas lalong napila yung balakang niya, kaya kawawa siyang tiningnan ko papunta sa clinic. Kaya tuwang-tuwa na siya mismo, ang ating